Hello guys! Welcome po ating vlog ngayon. At pasensya na po kayo sa quality ng ating video. Kasi yung gamit nating camera sa cellphone lang po. At yung cellphone po natin, yung camera niya o yung video, wala pong stabilizations. Kaya po ganito po yung result ng ating video. Tinry lang po natin ang quality ng ating video. So, sa ating pagsimula guys, sa ating video, gusto ko lang pong hihingin sa inyo yung inyong pag-click sa ating subscribe button, notification bell, at paki-like, share na rin po sa video. Ito po guys yung ating mga dinadaanan. Galing tayo sa Barangay Calamba. At kung ating mapapansin, marami pong mga tanim sa paligid ating magkita. At mapapansin po rin natin guys, maganda po na kanilang kalsada dito kasi walang lubak. Makikita natin. So sa iba pong lugar, hindi po quality yung pagkagawa ng kalsada nila, hindi po tulad dito. Kaganda na pagkagawa. Shout out po sa contractor nito. Salamat po sa quality na paggawa ng kalsada. At yan guys, makita natin yung mga tanim na palay. At may mga saging din, mga banana sa ating mga nakikita. At maganda po ang panahon ngayon guys, kasi wala pong ulan. Sulit po init yung ating weather. At sana po guys, safe po kayo ngayon at nasa mabuting kalagayan kayo. So, lagi po natin tandaan guys na dapat sa ating pag-rides po, mag-ingat po tayo palagi. At tandaan po natin yung mga batas, mga batas dyan sa kalsada. Pero pumaiwasan po natin yung mga posibilidad na mga disgrasya o mga hindi natin ina-expect na mga disgrasya dulot po ng ating kapabayaan sa pag-rides, sa pagmamaniho ng mga sasakyan. At palagi po natin susundin yung mga rules na pinapatupad sa ating mga mababatas dyan sa pagbibiyahe natin sa kalsada. Marami pong mga warning sign na kailangan natin sundin. Yung huwag pag-overtake pag nasa lugar na dapat hindi mag-overtake. Tulad po na may mga nakalagay na double solid line, yellow line. Kung po nating suwayin yung mga ordinansa o yung mga rules sa kalsada para po maiwasan po natin mga posibilidad ng mga disgrasya. At yan po guys, nandito na po tayo sa may Bayang, Barangay Bayang Elementary School. Yan po. Yan po yung kanilang school sa elementary sa Bayang. Palabas na po tayo dun guys. At pupunta na po tayo. Malapit na po tayo sa National Highway. At palagi po natin tandaan na dapat yung takbo natin, yung ating mga motor, mga sasakyan, dapat saktong speed lang po. Huwag po masyadong malakas magpatakbo. Para po, mas maiwasan natin ang mga posibilidad na disgrasya dulot na sobrang speed natin. At palagi po natin tandaan, kahit nasa tamang linya tayo, na yung mga kasalubong, yung mga riders din, yung mga nagbibiyahe din sa kalsada, ay posibilidad na may mga kamalian din sila na makapagdudulot ng disgrasya. Kaya ingat lang po tayo palagi kahit nasa tama tayo.
Palagi natin tandaan na yung pagkumbaba ang pinaka-importante sa lahat. Tandaan mo natin yung tinatawag nilang always put your mind the words give way. Mapagbigay po tayo. Tulad po, example po, yung kapag sinasabi natin nasa tama tayong linya, yun, nasa lubong natin eh, wala. Nag-overtake siya dun sa unahan sa kanya. So, give way na lang po tayo. Wag nalanganin na po siya. Huwag po natin ilagay sa ating utak na tayo nasa tama. So, dapat hindi tayo mag-give way. Huwag po nating i-practice yung mga mindset na ganyan. No? Lagi po natin ilagay sa ating utak na kahit anong oras po, pwede tayong mag-give way. No? Kahit nasa tama tayo. Yan po ang sekreto upang maiwasan natin yung kaguluhan. Kung ma-minimize po natin, hindi naman natin totally maiwasan. Pero ma-minimize po natin yan kapag nilagay po natin sa ating pag-iisip yung pagpakumbaba, pagbibigay. Kung susuway sila sa batas, sa rules na kalsada, sa ila na yan, sa kanila na yan. Huwag natin silang gayahin. Kung may mga posibilidad na maka-encounter tayo ng mga mainit yung ulo sa kalsada, then try natin silang intindihin. Baka may mga pinagdadaanan lang sila na mabibigat sa araw na yan. Kaya na ganyan, no? Yung kanilang ugali. At dito guys, left side, kung makikita natin, yan po yung patuloy pa, yan po yung may asul, no? Yan nasa left side, yan po yung patuloy pang ginagawa na sports complex sa Cabadbaran City. No, patuloy pa yung ginagawa guys. Nagtambak pa sila ng mga bato, mga buhangin. Para po gawing sports complex ang lugar na yon. No, may maraming mga building na ginawa dito sa Cabadbaran ngayon. No, tulad po nating madadaanan ngayon, no? Diyan sa may right side, may ginagawa dyan na Gaisano Grand. Sa right side natin guys, patuloy pa rin yung ginagawa na Gaisano dito sa Cabadbaran. Yan yung unang mall. Kung matatapos yan dito sa Cabadbaran, no? Dalawang mall po ang ginagawa dito, no? Gaisano Grand at Gaisano City. Yan pong sa right side guys, dyan po yung ginagawa. Yan po, yan. Yan po yung Gaisano Grand, no? Na patuloy pong ginagawa ngayon. Pag matapos yan, yan yung pinakaunang mall sa Cabadbaran City. No? Hindi naman masyadong marami yung building sa Cabadbaran. May marami namang tao, pero hindi masyado marami. Kung ano mo pambanin guys, dito sa National Highway, marami nakalagay sa kalsada ng mga sign na dapat nating sundin, no? Lalo na maraming mga riders, maraming mga nagbibiyahe. Palagi natin tandaan, ulit-ulitin kong sasabihin sa inyo na importante yung pagpakumbaba kapag bibiyahe, nagmamaniho tayo ng mga sasakyan. Tandaan din natin yung mga warning sign sa kalsada na kailangan nating sundin para ma-minimize natin yung mga disgrasya. Sundin lang natin yung mga rules. Minsan, mahihirapan tayo kasi hindi tayo sanay na sumunod sa mga batas sa kalsada. Pero i-practice natin yan. Yan po na makakabuti din sa atin, no? At makapagbibigay ng kagandahan ng makapagdudulot ng kaayusan sa atin, no? Tayo lang din yung makabenepisyo niyan kapag ating susundin. So, ayan guys, nandito na po tayo sa unang traffic light, no? Dito po, so, naka-green siya guys, so, go siya. Pero, yung takbo natin ngayon, nasa 50 speed lang po tayo. Kasi may hawak sa yung camera. Dito guys, yung sa left side,
makikita niyo dyan sa left side. Dyan po yung isang Gaisano na patuloy pa rin ginagawa sa Gaisano City. Yan po, yan po yung isang Gaisano, no? Matatapos din yan yung pangalawang Gaisano sa Kaudbaran. So, nandito na po tayo ngayon sa may overpass na mulapit sa Paralan. Minuwing tayo. So, dito na po tayo, guys. Yan po. Tandaan po natin yun, yung nagdaan natin, yung mga pedestrian lane. No, yung mga ganon, pag may nakalagay sa mga lugar niyo ganon, isipin natin na yun ay warning na nagsasabing may mga paralan o simbahan o ano pa mang may mga maraming tao sa lugar na yun. No, may maraming dumadaan. Kung sumagay, may overpass naman dun. Kadalasan naman madaan yung mga tao sa overpass, no, pang safety sila. Pero tandaan nung natin, no? Kalma lang tayo pag nagbibiyahe para iwas yung ma-minimize natin yung mga posibilidad na mga disgrasya. Po, no, sa pangalawang traffic light na po tayo. Lapit tayo sa pangalawang traffic light. At tandaan din natin, guys, pag may intersection, no? Yan. Sinasabi ko sa inyo, no, na always give way talaga tayo. No, kapag may mga ganon sa lugar. Yan po, no, yung pangalawang traffic light. Kaya malapit na po tayo sa tulay, sa ridge ng Kaudbaran, no? Yan po, dyan po dadaan nyo sa sentro. So, nandito na po tayo, guys, sa bridge, no, ng Kaudbaran City. Oh, ito po dyan. You know, solid yellow line. Pag may ganyan, bawal na mag-overtake. Pero minsan, may mga pagkakataon din na pwede mo consider yung pag-overtake kapag walang makasalubong, no? Masyadong kasalubong. Pero kadalasan talaga dapat sundin natin kung anong meaning ng ganyan, no? Ng mga linya. Para ma-minimize po natin yung posibilidad ng disgrasya. So, nandito na po tayo ngayon sa sakop ng barangay Kumagaskas. May hinagdanan, no? Hinagdanan. Ito pong daanan na ito ay patungo po ito sa Surigao City. Dito po, yun patungo. Dito po dadaan. Yun ang mga tips ko, guys, no? Nung magbibiyahe po tayo, dapat tandaan natin yung mga rules na kailangan nating sundin para ma-minimize natin yung posibilidad ng disgrasya sa kalsada. At isipin po natin yung kapakanan din ng ibang tao. Sana po, makapagdudulot yan ng kabutihan sa iba at sa atin na rin, no? Safety. Yun po, makikita natin sa harapan o makikita niyo dyan na may malaking bukid. So, dyan po, banda yung lugar natin pupuntahan ngayon. Yung Barangay del Pilar. Po, guys, sa ating front, no? May bundok. Dyan po. Mataas na bundok na Kaudbaran City. Kita mo yung tricycle, guys. So, dapat nasa slow lane. Dapat yan. Kasi, apat na din niya ito eh. Nasa 4 lanes po tayo. Pero minsan, naintindihan natin yan sila. Naintindihan po natin yung mga riders na nasa
dumaan sa fast lane. Kasi may mga sakyan kasi sa slow lane na pinaparking, no? Dapat i-remind natin sila para safety po ang lahat. At yan lang po guys, salamat po sa panonood. At until the next video po, salamat!